Malas sa kusina o minalas sila nang ito ay inilagay nila sa kanilang kusina. Hindi lahat ng halaman na inilalagay sa kusina o sa loob ng bahay ay nagbibigay ng protection at swerte. Kung minsan, ang halaman na inilalagay mo na hindi mo alam, diyan pala nagmumula ang grabeng kamalasan. Tingnan yung maigi, baka may ganito ka sa tahanan ninyo para hindi ka matulad sa manonood natin na simula nang inilagay nila ito sa kanilang kusina, sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa kanila. At ang tanong niya, ano nga ba ang pupwedeng gawin dahil naandun pa sa kanila ang halaman? At sila po ay nag-aalala na baka lalo pa silang malasin kung basta-basta na lang nila itong itatapon. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano nga ba ang halaman na dapat iniiwasan ninyong ilagay sa kusina ninyo o dapat alamin ninyo o kayo maglagay dito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang paglalagay ng halaman sa kusina ay ginagawa po para magkaroon ng balanse, makaakit ng good luck energies at magkaroon ng protection. Sapagkat ang kusina natin kung minsan, naandyan na rin yung ating lababo, naandyan na rin yung ating kalan, at nandyan na rin yung ating dining area. Diyan na tayo kumakain at ganun din kung minsan nandyan ang refrigerator natin. At iba pang mga gamit nandyan sa kusina. Ngayon, ang paglalagay po ng halaman ay para balansehin ang mga yan at para makaakit po ng good luck energies na meron talaga sa ating kusina. Ang kusina po ay isa sa ating mga wealth. Ano nga ba ang naging dahilan bakit minalas ang isa sa mga nanonood po sa atin? At ang tanong niya, may nagbigay sa kanila o nagregalo sa kanila ng halamang kalamansi. Ang kalamansi po ay isa sa mga halaman na itinuturing na swerte sapagkat ang bunga nito ay sumisimbolo or inihahawig po sa gold. At hindi lamang po para ito sa swerte, para din ito sa protection. Kaya lang po, ang kalamansi o ang lemon o anumang uri ng citrus plant, kung minsan po mayroong tinik yan. May maliliit na tinik yan na kailangan mong tingnang maigi kung meron ka nito. Maaaring ito po ang nangyari sa kanila. Ayon sa kanya, may nagregalo ng kalamansi sa kanila at ito ay maliit, nakalagay sa paso at napakarami ng bunga. Nakatuwaan po nila na ilagay sa kusina dahil maganda itong tingnan. Dahil sa dami nga po ng bunga nito at napakalago. At kapag kailangan nila ng kalamansi, pumipitas na lamang sila doon sa halaman na yon. Noong una po ay ayos naman, hindi naman nila wala naman silang anumang nararamdaman. Pagdating sa paglalagay nila ng kalamansi sa kanilang kusina. Ito daw po ay inilagay nila malapit sa kanilang lababo dahil nandoon ang liwanag o ang sikat ng araw dahil may bintana doon. Ngayon, di nagtagal, nagkaroon ng problema sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng pagkakasakit at napagasto sila dito ng matindi-tindi. At hindi pa ito nahinto doon dahil nagkaroon pa sila ng matinding financial problem. Dahil po, na nabawasan ang kanilang oportunidad dahil ang ilan ay nawala ng hanap buhay at ang ilan naman ay humina ang negosyo. Ngayon, naisip nila na ito ay maaaring naidulot sa kanila ng inilagay nila na kalamansi o yung iniregalo sa kanila na kalamansi. Ang tanong niya, pwede ba talaga na yun ang naging dahilan ng kanilang biglaang pagkakaroon ng struggle sa buhay? Sa pungsoy po, mga madam, mga sir, mayroon pong dalawang kadahilanan bakit nagkakaroon ng struggle, lalo na kung ito ay biglaan. O kung ikaw naman ay maayos na ang kalagayan financially, o ikaw ay may hanap buhay naman talaga,
o may negosyo ka at biglaan na lang din na nagkaroon ng gano'n dahil lamang sa paglalagay mo niyan, pupuwede po. Dahil ang kusina po ay isa sa mga wealth area na meron tayo. Ito po ay pinangangalagaan dapat natin laban po sa iba't ibang uri ng enerhiya. Ang kalamansi ay tinuturing na swerte kapag ito ay nailagay ninyo sa southeast area o sa uri man ng wealth area kasi po ang wealth area ay marami. Pwedeng ilagay yan sa mga lucky sectors. Pwedeng ilagay din yan kung alam mo kung nasaan yung eksaktong lucky area mo at ma-check mo na talagang pwede siya doon. Pwede po ilagay yung kalamansi doon. Ngayon, bakit sila minalas? Okay? Ang kalamansi po ay isang uri ng halaman na nangangailangan ng malakas na enerhiya. Bakit? Bakit ang money plant na ginagamit natin sa Southeast area o yung tinaguriang money plant kagaya ng golden photos, Pachira aquatica, jade plant, fortune plant, lucky bamboo o namang uri ng money plant, wala silang bunga, bulaklak lang. Wala rin silang tinik. Di po ba? Ang mga money plant po na walang bunga, tanging bulaklak lang or namumunga sila kapag malaking-malaki na talaga sila, may kakayahan na silang panghawakan yon. Kahit namumunga sila pag malaking-malaki na at namumulaklak. Okay? So bakit walang bunga yung mga yan? Karamihan po walang bunga kasi po kailangan o nahihirapang mag-accumulate ng energies kung ang ilalagay mo kaagad-agad ay mayroong bunga sa wealth area. Okay? Samantalang kung yan ay walang bunga, palagi nitong i-attract ang wealth energies at hindi siya magpo-focus sa pagpapabunga. Okay? So kaya karamihan sa mga money plant natin walang bunga. Okay? So wait lang po, ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga rin ang mayroong bunga. Okay? So mamaya po. So pagdating dito sa kalamansi na minalas sila, nilagay nila sa may lababo kasi po pwedeng ganito ang naging dahilan. Ito po ay ayon po sa Feng Shui at marami pang ibang mga kadahilanan bakit nagkakaroon ng financial problem. Pero ibabase natin ito sa Feng Shui. Okay? So, ang kalamansi po ay mayroong maliliit na tinik yan. Okay? Ang kusina po ay mayroong mataas na fire energies. Kusina yan. Diyan ka nagluluto. Ang paglalagay mo ng halaman na sumisimbolo ng abundance, kagaya ng kalamansi, ay nangangahulugan po ng burning of wealth. Bakit? Ang taas ng fire energies sa kusina. Inilagay mo yung fruit of abundance o yung namumungang kalamansi doon. So, maaaring yung lakas ng fire energy sa kusina mo na burn yung wealth energies na dala ng kalamansi. Hindi lang yon. Okay? Sunod. Yung kalamansi may maliliit na tinik yan. Okay? Fire din yun. Fire energies din ang naidudulot nun. At maaaring naka-aggravate pa yun. Kaya nagkaroon ka or maaaring naging dahilan ng pagkakaroon ng biglaang financial problem sa'yo. Okay? So kaya tingnan ninyo kung may kalamansi kayo, ilagay ninyo yan sa wealth area ninyo sa labas ng tahanan ninyo. Kung yan naman ay nasa loob, tingnan mo lang na maigi na wala yan sa kusina. Ngayon, kung yan ay nasa kusina at good ka naman dyan, ilagay mo yan sa itim na paso. Okay? Kung yan ay gustong-gusto mo talaga dyan at wala namang nangyayaring anuman sa'yo, huwag mo nang hintayin. Okay? Ilagay mo na sa itim na paso. Okay? Ilagay mo siya dyan para protected siya laban sa lakas ng fire energies at huwag mo lang masyadong ilalapit sa kung nasaan ang kalan. Okay? So, ilan ito sa mga nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng biglaang struggle samantalang wala naman yon. Naglagay lang sila ng halaman. Okay? So, ang kalamansi po ay fruit of abundance yan. Okay? Huwag basta-basta maglalagay ng halaman sa kusina kasi po pwedeng yung fruit of abundance mo ay na-burn ng sobrang lakas ng fire energies sa kusina. Ngayon, sunod, pag-usapan natin. Ano nga ba ang kahalagahan ng fruit-bearing plants o yung mga grafted na fruit trees? Bakit kailangan din sila? Bukod sa paggamit natin ng money plant. Okay? Ang money plant po, yan ay karamihan po wala talagang bunga yan. Okay? Saan sila inilalagay? May tamang paggamit, mga madam, mga sir.
Halimbawa po, alam na ninyo kung nasaan ang southeast area ninyo. Una mong ilagay doon, alam mo kung ano, sa harapan, unang-una, money plant, pothos, jade, Apachira aquatica, fortune, lucky bamboo, anumang uri ng money plant na meron ka, unahin mo sa harap yung mga hindi, yung namumunga po. Halimbawa, meron kang mga grafted fruit trees dyan. Lahat yan ay fruit of abundance. Tinatawag sila na fruit of abundance kaya may tinik man sila o wala. Okay? So, ano ang gagawin mo sa mga fruit-bearing trees mo na nakapasok? Ilagay mo sila sa bandang likod, sa southeast area mo. Yan ay nangangahulugan ng lahat ng ginawa mong manifestations, sipag at tiyaga, magbubunga. Okay? So, yan ang purpose po ng tamang paglalagay. Sa harapan mo ilagay yung money plant na hindi namumunga. Sa bandang likod nito, sa dulo, ng hileran niya, yung namumunga. Para ang kahulugan nito, lahat ng ginawa mo ay magkakaroon ng bunga at mapapakinabangan mo dahil yung bunga niyan makakain mo. So yan po ang dahilan bakit meron tayong grafted fruit trees, bakit may kalamansi tayo, bakit sila swerte. Kahit po may maliliit silang tinik, basta sila ay nasa labas at kaya mo naman silang i-maintain. Ibig sabihin, kaya mong tanggalin yung tinik, swerte pa din yan. Lalagyan ng red ribbon yung mga money plant na ginagamit natin. Hindi po lahat ng halaman nilalagyan ng red ribbon. Pinipili lang po mga madam, mga sir. Kung ang paso naman yan ay red na, huwag mo na lagyan ng red ribbon. Okay? At kung sa tingin mo, yung area na nalagyan mo, madilim siya, medyo madilim, lagyan mo ng red ribbon para magkaroon ng balanse. Okay? So, hindi ho lahat ng halaman tinatalian ng red. Okay? Pumipili lang tayo at bumabase tayo sa area. Okay, mga madam, mga sir. So, para po hindi kayo magkaroon ng biglaang anumang struggle, tingnan ninyo yung halaman ninyo sa kusina. Okay? Hindi ho lahat ng fruit bearing ay inilalagay o yung mga namumungang halaman na nasa paso, ilalagay sa kusina. Kasi po, baka talunin niya ng fire energies ng kusina at yung fruit of abundance mo, yung abundance energy niyan, ay mawala. Ma-burn siya. Okay? So, kaya nagkakaroon ng biglaang struggle. At para sa tanong ni ma'am, ano ang gagawin doon sa kalamansi? Ma'am, huwag mo munang itatapon si kalamansi. Okay? Palit, ang gawin mo ganito po. Bumili ka ng bagong lupa, bumili ka ng bagong paso, bumili ka ng ribbon, gumupit ka ng 9 inches, 9 centimeters, o kung ano mang 9. Yon ang gamitin mo pantali sa kalamansi, ilagay mo siya sa bandang likod, sa southeast. Ilabas mo siya sa bahay mo. Okay? Kasi magdudulot pa rin naman para maibalik niya kung ano man yung nawala sa iyo, unti-unti po mare-recover mo yan. Okay? Kasi hindi naman malas ang halaman. Okay? Nagkaroon lang ito ng overpower sa area, kaya natalo yung fruit of abundance na inilagay mo. Okay? So, ilagay mo lang po sa may likod, sa southeast area, hanggang sa yung halaman na yan makarecover, lumaki, lumago, mamunga ulit. At unti-unti itong maibabalik kung ano man yung nawala sa iyo. So, ano gagawin sa kalamansi? Diligan mo muna nito ng tubig, lagyan mo ng 3 kalamansi. Maghiwa ka, 3 kalamansi, ipatak mo sa tubig. 3 peraso. Para po ma-restore yung energies, yung wealth energies ng kalamansi. Okay? Para bumalik ulit yung energies, yung good luck energies na maaaring nawala sa kanya. Okay? So, lagay siya sa likod, huwag siyang itatapon. Kasi hindi po malas yung mga citrus plants. Kahit sila ay may tinik, ang ginagawa lang po dyan, kung halimbawa may tinik yung lemon, ginugupit lang yung tinik. Tinatanggal lang yun para maging thornless siya, mga madam, mga sir. Okay? Kahit po yung bougainvillea po, yung kung meron kayo niya sa loob at gustong-gusto mo yung bulaklak niya, gupitin mo lang yung tinik. Okay na yan. Kasi swerte din po yung halaman na yan. Okay? So, ilan lamang ito mga madam, mga sir, sa po pwede ninyong gawin at pakatandaan nyo po maigi. Sa paggamit po ng halaman bilang pampaswerte, mahalaga na alamin mo
Dahil kung minsan po, nasa maling paglalagay lang, grabe ang nangyayaring hindi maganda doon sa mga tao na nasa area. Okay? So, kapag naitama mo naman na yan, po pwedeng maibalik mo kung ano man yung nawala sa'yo ng dahan-dahan. Okay? Para po, unti-unti makuha mo ulit yung wealth energies na nawala sa'yo. Okay? So, may babalik mo po yun basta maitatama mo lang yung paglalagay. Swerte sa kusina, mga madam, mga sir. Depende po sa area ng kusina, pero ang pinaka-safe ilagay ng mga halaman dyan, herbs, basil, oregano, rosemary. Depende po sa area at sa kung paano ito kinukure. Kung nais nyo lang na swertehin, 3 herbs, basil, oregano, rosemary. Pwede po ang iba't ibang uri ng herbs na nais ninyo, mga madam, mga sir. Kasi yan yung pinaka-safe ilagay. Kaya niyan yung fire energies ng kusina natin. At yung protection na ibibigay niyan para sa atin po ay long lasting. Okay? So, kapag nalanta, papalitan nyo lang yan kasi po karamihan sa mga herbs natin, talagang sila ay nalalanta talaga. Kapag dumating na yung ilang months, nalalanta talaga yan. So, replace mo lang. Okay? So, isa ito sa dapat ninyong pakatandaan, mga madam, mga sir, kasi kung minsan po, hindi natin alam na yung napaglalagyan pala natin ay magdudulot ng hindi maganda para sa atin. Pero yung halaman na yan po, swerte yan. Nasa paglalagay lang yan. Sa lahat po ng bumate ng Happy Mother's Day, sa lahat ng nanay, sa lahat po sa inyo, mga madam, mga sir, Happy Mother's Day po. At maraming salamat po sa panonood ninyo at sa suporta ninyo, mga madam, mga sir. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Sa mga nagnais bumili ng products, mga ma'am, mga sir, ano po, may products tayo sa video. Pwede nyo pong i-click yan para kung nais ninyo na umorder at para makita nyo rin po kung magkano yung presyo niyan at kung ito ba ay pwedeng ma-deliver sa inyo. Okay po, so maraming salamat po.